Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ginoong Jose Obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Purok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Once again, ito po ulit ang Maunlad na Pilipino, kung saan hatid po namin ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Bago po ang lahat, i-reserve po muna namin ng excitement. Unahin natin ang pinakamahalagang pakikipag-usap natin sa bawat araw. Nanyayahan po namin ang bawat isa sa isang panalangin. Panginoon, liwanagan po ninyo ang aming isipan sa gitna ng mga pagkalito. Tanggalin po ninyo ang aming mga alinlangan at punuin kami ng karunungan at kapayapaan. Tulungan mo din po kaming makita ang tama at makagawa ng wastong desisyon. Sa inyong gabay, Lord, kami ay magtitiwala. Siyempre, pinagpapanalangin din po namin na simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa kabaitan. Ito po ang pinakamatipid na regalo pero ang pinakamahalaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arshaga at ngayon po ay araw ng Sabado once again. April 18 na po, taong 2026 and we welcome you sa Season 8, Episode 16 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun, so we're so glad to invite you again. Sa mga kaka-tune in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph at gayon din sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre po, sa mga nakikinig sa kani-kanila mga radyo sa talapihitang 702 po tayo sa AM band. Ayun, marami-rami po tayo mga nag-iwan ng comments at una na nga po dyan, praising another productive episode. Blessed morning po mula kay John Enriquez. Hi po ka, John. At bumabati rin ng good and blessed Saturday morning everyone si Sir Ronald Young. Gayon din po si Sir Epifanio Salvador na always listening on PM Radio and sharing on FB page. Para lang pong talagang nakaantabay po sa ating episode. Thank you so much po. Magandang umaga rin po kay Ma'am Lita G. Peran, kay Tita Irene Salonga. Yan, happy and blessed Saturday morning. Also kay Ma'am Elizabeth Liano. Ayun, thank you po. Belated happy birthday din po sa aking tatay. Bumabati po si Ma'am Elvira Recibo Batuhan. Thank you so much po. Good morning din po kay Ma'am Rosa Arikin. Ayun, belated happy birthday po pala kay Ma'am Irene noong April 5, 66 years old na po siya. Belated happy birthday po. Good morning din also kay Ruby Balaw, Delia Antalan Nool, and Emerita Faustino, Maria Teresa Apo Mercado. Ayun na naman yung yung kahawigan. Konti na lang ho, parang pangalan na ho ng hipag ko. Kaya good morning na rin po sa hipag ko. Si Therese Mercado. Naalala ko tuloy siya. Good morning po sa inyo. Thank you for leaving your comment.
Kay Ma'am Marisa Cariaga Bergantinos, magandang umaga po. Naku, hindi ko po inasahan. Marami po talaga tayong mensahe. And atin po itong nais bigyang bahagi po sa ating programa pagkat kayo po ang puso ng ating programa. Thank you so much po for being with us. Also, good morning po MNP, God bless, from Ma'am Nora Cancela. Magandang araw, Miss Ella, at sa lahat ng mga ka-agri. Ingat po dahil sobrang init ng panahon ngayon. Tama po kayo dyan, ma'am. At good Saturday morning po, Ma'am Ella Arsiaga, sa lahat ng listeners ng MNP. God bless your ministry. Amen. Mula po yan kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. High five. Ayun, meron po siyang mga mahiwagang emoji. O diba po, marami po tayong pamamaraan kung paano po tayo makapag-express ng ating mga saloobin. And we thank you that you took the time para po mag-message po sa ating program, which is Maunlad na Pilipino. Meron pa po tayong message, I think, na na-miss out or hindi pa nababasa. Ayun, starting off with Letty Cordero Ople. Blessed morning po diyan sa inyo and sa program na Maunlad na Pilipino na magsasaka. Ayan, God bless po. Pinagsama na po ni Ma'am. Thank you so much for pinpointing na yung atin pong mga nais na maging maunlad sa ating agricultural na bansa. Of course, ang ating mga magsasaka at mangingisda. God bless po diyan at thank you sa mga sharing na kaalaman bilang magsasakang Pilipino. Thank you so much po. Once again, Ma'am Letty Cordero Ople. Good morning everyone. Mainit na Saturday but lalaban tayo para sa ikakaunlad ng Pilipinas. Maunlad or mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda mula po kay Ma'am Marlu Barbosa de Osera gamit ang account. Ganun pa rin po ba, ma'am? Parang pag nakikita ko po yung pangalan ng inyong anak ay alam ko ng ganun ang sitwasyon. Gamit nyo po ang kanyang Facebook account kay Sir Richard Ram de Osera. Thank you so much po. Yan, ayan, kwentuhang mangga po tayo ulit. I believe na pakinggan nyo po ang bahaging yun ng aking kwento last week. Ang mangga po namin, ito ay mula kay Ma'am Claribel Echon Esquivel. Ang mangga po namin yearly namumunga hitik po sa dami din. Mahangin po dito sa amin sa Zambales. Nagsisihulog po 2 weeks bago anihin. I asked God na pagtira niya kami kahit na yun kakainin lang. Praise God po, answered prayer ako. Ang dami pa din natira. Kaya madami pa din kami na ipamigay. 1 tree lang po sa bakuran pero century na po. O diba? Ang ganda po talaga. Ang ganda po ng kwento niya naman ngayon, Ma'am Claribel. Thank you so much for sharing once again. Kwentong mangga po tayo, no? Kasi yan po ang ating isa sa mga paboritong prutas. Kung hindi naman po na-update ay pambansang prutas pa rin po. Tama po ba? Ayun ang ating mensahe rin kay nag-umpisa po ng kwentuhang mangga po natin ni Sir Federico Termulo Jr. Thank you so much. Nag-iwan pa rin po siya ng mensahe. Hi po! MNP, praying with you to bless FEBC family and MNP family and FEBC community worldwide. Ayan. At mula po sa kwentuhang mangga last week, and of course yung ating naging talakayan din last week. Actually, hindi po mangga yung last week eh. I believe it's a few episodes ago. But last week, we discussed about the biocontrol agents po. And kung hindi nyo pa po yung napakinggan, syempre, pwede nyo pong balikan yung ating recent episode para po mas matuto po tayo. Thank you so much po sa ating mga kasamahan sa Bureau of Plant Industry for accommodating us for these topics a while back or a few episodes back po. So for this morning, we would like to thank naman po ang ating DA, Central Office, ICTS, dahil po nabigyan po tayo sa kanilang panahon upang ipaliwanag sa atin ang tungkol sa tinatawag na ABCDE. So alam po natin ito yung mga unang letra sa alpabeto, pero para po sa agrikultura ito ay may kahulugan. Ang atin pong programang ito ay 2
tutunghayan po natin mamaya kung ano yan. Kasama po ang Direktor ng Information and Communications Technology Service Department of Agriculture Central Office para sa ABCDE para sa masaganang bagong Pilipinas. Walang iba kundi si Dr. Honorio Flamenio. Doc Oyi, yan, we're so happy to have you over the program. He's a good friend po. Also, of course, the Director of ICTS and our chief po sa Agriculture and Fisheries Information Division. But more than that, kami po ay nagagalak pagkat may babahagi po namin sa inyo ang niluluto po nilang napaka-importanteng update with regards po sa isa sa mga pangunahing trusts ng current administration pagdating po sa agrikultura. So, aside po dyan, no, baka na-excite po kayo maigi as much as I am right now. Tunghayan din po ang Regions on the Go, ang Unlad Komunidad, katuwang ang DAPRDP, at ang ating Agri-Trivia segment na, kung tawagin po natin dito sa MNPI, batid ba ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, para po sa bahagi na ating mga farmcasters, thank you so much po sa ating mga regional field offices, specifically sa ating Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Narito po ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Samot-saring po tayo sa Asia, tampok sa cooking contest para sa Filipino Food Month ng DA. Isinagawa ang cooking contest bilang bahagi ng pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong buwan ng Abril. Nilahukan ito ng iba't ibang tanggapan ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Gitnang Luzon o ang DRFO3 bilang pagpapakita ng suporta sa mga malikhaing pagsasanib ng mga lutuing Asyano at impluensyang Filipino. Layunin ng patimpalak na may taguyod ang lokal na industriya ng pagkain, napahalagaan ng mayamang kultura at tradisyon ng lutuing Pilipino at higit pang mapalakas ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkain. Sa temang cooking contest para sa Filipino Food Month, ipinamalas ng bawat dibisyon ang kani-kanilang husay sa pagkamalikain sa pagluluto sa Filipino Food Month competition ng DA. Siniguro ng mga kalahok na ang mga inihandang potahe ay abot kaya, masustansya at may natatanging inspirasyong hango sa iba't ibang lutuing Asyano, bilang pagpapakita ng koneksyon ng pagkain Pilipino sa iba pang kultura sa rehiyon. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon. Magandang araw! Ako po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. Kamakailan ay naging matagumpay ang expanded rollout ng Benteng Bigas Meron Na program sa probinsya ng Leyte. Aabot sa 5,000 ang nakabenepisyo sa nasabing aktibidad kung saan ang bawat isa ay nakabili ng 10 kilong bigas. Ang expanded version na ito ay hindi limitado sa vulnerable sectors lamang. Pwede ring makabili ang mga minimum wage earners tulad ng tricycle driver, lower middle income households at pati na rin ang mga teaching at non-teaching personnel. Ang Benteng Bigas Meron Na program ay isang inisyatibo ng pamahalaan na naglalayong di lang maging abot kaya ang presyo ng bigas, kundi suportahan din ang mga magsasakang Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malawak na merkado. Muli, ako po si Janina Brosas ng DA-RFO8. DA Information Caravan, nagbigay lakas at kaalaman sa mga magsasaka ng Alabel. Nagatid ang DA-RFO12 ng komprehensibong kaalaman sa mga magsasaka ng Barangay Data Langas, Alabel, Sarangani sa pamamagitan ng Information Caravan na ay sinagawa noong Abril 8, 2026. Pinangunahan ni APCO Sergeant Jocelyn Misterio na kumatawan kay Regional Executive Director John B. Pascual ang nasabing pagbibigay ng mahalagang impormasyon at updates patungkol sa sektor ng agrikultura kasama ang RAFIS, RCPC, RSBSA, Rice and Corn Program, AMAD, 4Ks, Research for Development Division at lokal na pamahalaan ng Alabel sa pangunguna ni Mayor Lilibet J. Salarda upang higit pang mapalakas ang kapasidad at kaalaman ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Dinaluhan ang naturang Information Caravan ng mga magsasaka at lider mula sa Barangay Data Langas at mga karatig barangay. Nagsilbi rin ito bilang mahalagang pagkakataon upang higit pang mapagtibay ang pakikipag-ugnayan ng DA-RFO12 sa mga komunidad na direktang nakikinabang sa mga programa ng kagawaran. Ito ang inyong kaagri, Nick Polagapay, nag-uulat para sa Agri Tayo, Soxargen.
Nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtulungan para sa kaunlad ng sektor ng agrikultura dito sa Caraga Region. Sa ginanap na 2026 first quarter meeting ng Regional Technical Working Group or RTWG para sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation RF2C2 program, naging sentro ang pagpresenta ng Cluster Development Plan or CDP. Maliban sa Department of Agriculture at mga attached agencies nito, dumalo ang kinatawan mula sa Department of Trade and Industry or DTI, Department of Social Welfare and Development or DSWD at pamahalaang lokal na kung saan ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa F2C2 program. Nagpasalamat si Regional Executive Director Engineer Ricardo A. Moniate Jr. ng DE Caraga sa mga dumalong ahensya ng pamahalaan na kung saan kanyang binigyan din ang kahalagahan ng kolaborasyon. Sa ngayon, umabot na ng 115 ang farmer cluster ng buong Caraga Region, kinabibilangan ng sektor ng palay, mais, kasava, panghayupan, pangisdaan at organiko. Ang F2C2 ay isang estratehikong programa ng DE upang ang mga maliliit na grupo ng mga mangingisda at magsasaka ay magkakaroon ng economies of scale, mapataas ang produksyon, market access at mas modernong agribusiness. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapag-ulat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan. At para sa edisyong ito na Maunlad na Pilipino, makasama po natin ang Direktor ng Information and Communications Technology Service ng Department of Agriculture Central Office. Walang iba kundi si Doc Honorio Flamenio. Doc Oyi, welcome po sa Maunlad na Pilipino. Kamusta po kayo? Hello, magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa pagpapaunlak Yeah. sa ating panayam ngayong araw na ito at napakahalaga po ng ating programa ng ICTS po ng DA Central Office na atin po ipapakilala sa ating publiko. Maging kami man ay matututo sa panayam na ito. Ang ating unang katanungan, Doc Oyi, ano po ba, tama po ba yung basa namin? ABCD po ba to? ABCD. ABCDE, as in parang sa elementarya, no? Sa mga unang aral ng mga bata. ABCDE, at paano ito naging mahalaga para sa sektor ng agrikultura? Una sa lahat, ang Agriculture-Based Central Data Ecosystem o we call it ABCDE ay isang pagsasama-samang platform na dinisenya upang pag-isahin, i-validate at suriin ang datos ng mga benepisyaryo sa lahat ng mga programa ng Department of Agriculture. Ito ay malaga dahil nagsisilbi itong pundasyon para sa modernong administrasyong agrikultural sa Pilipinas na sumusuporta sa Strategy 7 ng para sa masaganang bagong Pilipinas agenda at ang pagtataguyod ng siyensya at information-driven decision-making sa pamamagitan ng digitisasyon. Sa pamamagitan nito, magiging mas matalino at digital-ready ang sektor na nagresulta ng mga mabilis na serbisyo at mga tumpak na datos para sa pagpaplano. Napakaganda po na una yung sinabi, Doc Oyi, kasi karaniwan po kapag narinig sa sektor ng agrikultura, ang unang papasok sa mga mamamayan o isa sa mga unang papasok ay aging na po yung ating farmers. At pangalawa, medyo technologically po tayo, no? Kumbaga challenge yung ating sektor, yung mga farmers daw po natin, wala silang access sa mga ganitong klase ng programa, lalo na po at moderno na po yung ating sinusulong para po makatanggap sila or parang mas mapadali sa kanila kapag nag-access po sila ng ating mga interventions mula sa pamahalaan. At para naman po sa sunod nating katanungan, kailan po ba natin naumpisahan ng ABCDE? Tsaka siguro ikwento natin gaano katagal pong taon natin to dinevelop. May mga organisasyon din po ba tayong mga naging katuwang sa pagbuo nito? Ang ABCDE ay isang 4 na taong proyekto. Nagsimula noong 2023 at matatapos hanggang 2026 na formal na nagsimula noong August 2023. Ang proyekto ay isang bunga ng pagtutulungan ng Department of Agriculture ng Pilipinas sa pamamagitan ng Information and Communication Technology Service at ng Republika ng Korea sa pamamagitan ng Ministry of Agriculture and Food Rural Affairs at Korean Agency of Education, Promotion and Information Service or EPIS. Yun, meron pa po palang sa international na scene po natin. So meron din tayo aside sa local, meron din tayo mga counterparts po na consult
kasama po sa ating dinevelop na ABCDE. At ayun nga po, no, dahil systems ito, ano po ba yung mga inihanda or kinailangang ihanda para maayos po nating ma-implement ang ABCDE? Upang mapasiguro at ang maayos na implementasyon, ipinatupad ang 4 na haligi ng modernisasyon. Una, standardization o ang pag-iisa ng lahat ng mga agricultural data, forms at processes sa buong departamento. Pangalawa, data requirement, malalim na paglilinis at pag-aalis sa mga doubling record o deduplication sa mga lumang listahan gamit ang artificial intelligence. Pangatlo, capacity building, pagsasanay para sa mga staff o kawani ng Department of Agriculture, local government units at mga magsasaka upang maging bihasa sa paggamit ng bagong sistema. Pang-apat, integrated foundation o ang pagsasaayos ng organisasyon upang maging handa sa digital transformation at pagbuo ng isang data lake na nag-uugnay sa lahat ng sangay ng Department of Agriculture. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kain na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang masustansyang pagkain ang nakahain. Sa almusal, Tanghalian, hapunan, sa opisina, mapakarenderya man o restaurant, siguraduhin ang pagkain ay certified organic. Ang mga certified organic na produkto ay mabibili sa OA Marketplace. dito makasisiguro ka na sariwa, ligtas at tatak PGS ang mga produkto. Direkta ka pang makatutulong sa magsasaka dahil sila mismo ang kausap mo sa kabilang linya. Kaya para garantisadong organiko ang ihahain, Tatak PGS ang hanapin. Alam mo ba na may programa ang pamahalaan para sa OA o Organikong Agrikultura? Ang National Organic Agriculture Program o NOAP ay katuwang ng bawat organikong magsasaka sa pagpapalago ng kabuhayan, paghahatid ng ligtas na pagkain sa bawat tahanan at pangangalaga sa kalikasan. Ito ang National Organic Agriculture Program. Okay sa OA. Ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama. Ang gusto ko ay OA, sobrang okay dito sa
Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Anak, ang kita aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. So ito po, no, karamihan din po sa mga inirereklamo, kumbaga, ng ating publiko dahil siguro hindi nila alam yung back-end ng mga projects po nating nilalaunch, especially yung mga medyo advanced in terms of technology, ay yung nagdodoble. So nabanggit ko po kanina, may nililinis tayo. And to further po yung ating, kumbaga, technical na pagpapailalim po sa ABCDE. Paano po kaya natukoy? Kasi balita namin, meron pong tinatawag na 3 core services. So ano po kaya yung mga core services na ito? Yes, tama ka ma'am. Ang 3 core services po ay binubuo ng tugunan ng mga pangunahing hamon sa agrikultura. Mula sa pagtukoy sa mga magsasaka hanggang sa pagbibigay ng tulong sa paggawa ng polisiya. Ang mga ito ay ang sumusunod. Una, profiling o ang ating central nervous system. Ito ay gumagamit ng digital verification o KYC o Know Your Customer para sa mga tumpak na impormasyon ng mga magsasaka at mangingisda. Pangalawa, intervention or streamline distribution. Isang sentralisadong platform para sa maayos at pantay at patas na pamamahagi ng mga ayuda tulad ng binhi, pataba, krudo, gasolina at loans. Pangatlo, ang Analytic Data Service o ang ating super brain na nagbibigay ng mga smart report at dashboard para sa mga namumuno upang makagawa ng malinis at ebidensyadong desisyon para sa food security. Yun. Interesting din po yung mga pangalan natin ng for these core services. Yes. Na parang talagang ang dami pong kawaning nagtulong-tulong to parang mag-brainstorm po ng ating parang siya sabi nga dito may central nervous system, parang biology. Anyway, let's proceed po sa ating kasunod. Meron din po tayong tinatawag na championship program. Tingin natin meron tayong na huhulaan kung ano ito, pero para po sa inyo or sa pag-develop natin ng ABCDE, Doc Oyi, paano po kayo nakikitang susi po ang tinatawag na championship program na ito sa tagumpay ng implementasyon ng ABCDE program? Okay. Bagamat hindi direktang ginamit ang terminong championship program sa mga dokumento, ang tagumpay ng ABCDE ay nakasalalay sa paggawa nito bilang isang primary vehicle o pangunahing kasangkapan ng Department of Agriculture tungo sa modernisasyon. At ang susi sa tagumpay nito ay ang pag-i-institutionalize ng sistema sa loob ng pangmatagalang plano ng budget ng DA. Ang patuloy na pag-ugnayan sa mga akademikong institusyon at mga pagsasabuhay sa kaalamang technical na binabahagi ng mga Korean partners sa mga lokal na kawani ng ating institusyon. Yun nga po, isa sa mahalagang bahagi natin dito, hindi lang mahalaga na nangarap tayo para sa mga farmers natin at mas ma-heighten po yung kanilang experience sa technological side. May budget din talagang aspeto, kaya mahalaga pong nabanggit niyo po yun, Doc Oyi. At sa kasunod po naman, natin mga aabangan, meron tayong mga launching, no? May mga dates po tayo for the
ABCD program, ano po kaya yung mga aabangan ng ating publiko? By the way po, accessible po ito ng, ano po yung pinaka-primary audience po ng ating ABCD? Is it open po sa public or just sa ating mga farmers and fishers? Initially, para sa ating mga kabaninong department, but eventually, this will be accessible to all farmers and ating stakeholders. At ang proyekto pong ito ay kasalukuyang nasa yugto ng paglulunsad ng mga core modules nito sa mga pilot regions hanggang sa huling buwan o yugto ng 2026. Kasama po sa mamahalagang aktibidad ay ang mga sumusunod. Una, ngayong April 17 ang paglulunsad ng Intervention System of Procurement. Sa Abril 24 ang paglulunsad ng Analytic Data Service. Sa Abril 30, paglulunsad ng Profiling Service at sa Hunyo po ang nakataktang Grand Opening Ceremony para sa formal na operasyon ng sistema. Ayan. So, i-mark na po natin yung calendars. Actually, ayan, marami po tayong aabangan until June po, which is yung Grand Opening Ceremony. So, abangan pa po ninyo yung mga updates sa mga official channels po ng Department of Agriculture. And with that po, we also have this important question, Doc Oyi. Kasi syempre alam natin at nais natin ipabatid sa mga tagapakinig natin na hindi naman ito ang kauna-unahang beses na meron tayong breakthrough sa mga ginagawa po ng ating mga masisipag na kawani ng ICTS DA Central Office. Paano po masi-streamline nitong centralized ABCDE platform ang lahat po ng services ng DA? Marami po, ito papakilala natin ulit kung hindi po ninyo familiar. I-remind namin kayo, sa amin din po yung RSBSA, ito pong OMIS, itong FEDIS, at marami pang iba. Okay. Sa kasalukuyan po, meron tayong recorded na 2,204 fragmented digital initiative ng DA. And may streamline po ito ng ABCD sa pamamagitan ng pagbuo ng isang centralized, secure at interoperable data ecosystem. Una po, pinag-isang database. Magkakaroon tayo sa halip na hiwa-hiwalay ang listahan ng RSBSA, FFRS at PISAR at iba pa. Pagsasama-samahin po itong lahat na ito sa isang data lake o data warehouse. Pangalawa po, magkakaroon tayo ng unified portal. Ang ibig pong sabihin nito, mawawala na ang credential fatigue dahil sa isang set na lamang po ang login credential ang kakailanganin para ma-access ang lahat na kaugnay sa serbisyo sa halip na magmamanage ng maraming accounts para sa iba't ibang system. Pangatlo, magkakaroon po tayo ng standard workflow or magkakaroon ng iisang standard operating procedure na susundin po ng lahat ng opisina ng department. Ayun, napakarami po nating aabangan at ito ang pinaka siguro nag-iisa po, mag-iisa, kumaga centralized yung ating ABCDE. May environment, ano po ulit yung term ng environment na to, Doc Oyi? Anong klaseng environment yung sa data? Data lake po. At data link. Warehouse. Warehouse, ayun. Marami pa tayong matututunan at sabay-sabay po natin itong nais ihatid bilang pinalakas at pinaganda, pinadali para po sa ating sektor ng agrikultura at nais nating siguro hingaan na lang kayo ng kahit maikling mensahe po, Doc Oyi, para po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. At sa huli po, ang ABCD ay higit pa sa isang bagong teknolohiya. Ito ay isang pangako ng katapatan at pananagutan o ang transparency and accountability na suportado ng tunay na datos. Ang pangunahing layunin po ay siguraduhin na ang tulong ng malinis at tumpak na impormasyon at ang bawat binhi at piso ng suporta ay makakarating ng mabilis at patas sa ating mga karapat-dapat na mangingisda at magsasaka. Ito po ay para sa isang mas matatag at mas masaganang hinaharap para sa bawat Pilipino. Ayun, maraming salamat po sa inyong panahon, Doc Oyi. Marami pa tayong aabangan dahil sabi nga natin kanina meron tayong mga launching dates leading to the grand opening ceremony which will be in June. So stay tuned po para sa ating mga listeners, mga ka-agri. Maraming salamat sa pagsama sa atin. At with that, nakasama natin ang Director ng Information and Communications Technology Service ng DA or Department of Agriculture Central Office, Dr. Honorio C. Plamenyo.
inyo. Doc Oy, maraming salamat po. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at maraming salamat po sa ating APID. Lalong-lalo po sa inyo, ma'am. Thank you. Thank you. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, we're so glad to have with us once again ang ating Unlad Komunidad. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Yan, thank you DAPRDP for always being with us every week. For this time around, hatid po sa atin ni Ma'am Julie is Brandon Arbarao, ang atin pong UK for this day. She is from the Information Office of PRDP and PCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa pagsisimula ng midterm review at ikalimang implementation support mission ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Isinagawa ang kick-off meeting noong 7 ng Abril sa DA Central Office sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture at World Bank. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa DA National Project Coordination Office, Project Support Offices at Regional Project Coordination Offices kasama ang World Bank representatives. Layunin nitong suriin ang progreso ng proyekto at i-review ang performance nito ngayong nasa kalagitnaan na ng implementasyon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni DA Assistant Secretary for Operations Unicoles A. Manalo ang kahalagahan ng pagsusuri sa aktwal na karanasan ng implementasyon. We have now reached a point in the project where implementation has moved beyond plans and targets. At this stage, it is necessary to look more closely at our interventions and examine our actual experience on the ground. Across regions, systems have been set up, investments are progressing, and planning processes are being carried out. What becomes more evident now is how these are translated into day-to-day operations, how decisions are made, how coordination takes place, and how delivery is managed under fair conditions. This is where the midterm review becomes important. It allows us to move beyond reported progress and focus on how the project is functioning where it matters most, at the level of implementation and ultimately at the level of the farmers and fisher folks we serve. Dagdag pa niya, mahalagang hindi lamang sa ulat na katuon ang pagsusuri, kundi sa aktwal na epekto ng proyekto sa mga magsasaka at mangingisda. Ang nasabing implementasyon ay isasagawa mula April 7 hanggang 27 ngayong taon. Kabilang dito ang mga technical discussions sa iba't ibang components ng proyekto, pati na rin ang mga talakayan sa monitoring, financial management, at ang procurement upang mas mapalakas ang implementasyon. Bahagi rin ng mission ang field visit sa piling sub-projects sa North Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao upang masuri kung paano na ipapatupad ang mga proyekto sa iba't ibang lugar. Layunin nitong i-validate ang mga naitalang accomplishments at makakuha ng feedback mula sa mga stakeholders na sangkot sa implementasyon. Kasabay din ng mission ang transition sa leadership ng World Bank team kung saan papalit si Karishma Wasti bilang task team leader kasunod ni Mio Takada upang matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa proyekto. Bilang bahagi ng aktibidad, nagkaroon din ng exhibit sa DA Central Office na nagtatampok ng mga pangunahing tagumpay ng proyekto sa kasalukuyan. Inaasahan na magsisilbing gabay ang midterm review sa susunod na yugto ng implementasyon ng PRDP Scale Up, kabilang ang pagpapabuti ng mga estratehiya, sistema at koordinasyon para sa mas epektibong serbisyo sa mga komunidad.
para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DA-PRDP Scale Up. Patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Once again, maraming salamat po, Ma'am Julie. Thank you so much po. At we do hope, actually, lagi naman po, no, medyo asahan nyo po dahil po ang ating team for Unlad Komunidad. Masisipag po at lagi po silang merong update sa atin. Kaya Unlad Komunidad is the segment that it is today. Maraming salamat. Abangan pa mga inihandang bahagi ng DA-PRDP. Tutok lamang once again sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz. Ano kaya ang kanyang pabatid ba ninyo this morning? Once again, ito po ang ating Agri Trivia segment. Happy Saturday mga ka-agri! Batid ba ninyo na magiging sentro ng sigla at inobasyon ng Iloilo City dahil sa pagdaraos ng Young Farmers Challenge Season 5 National Competition, Business Conference at Awarding Ceremony na pangungunahan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Service at ng DA Regional Field Office 6 ngayong darating na Abril 19 hanggang 23. Hindi lamang ito isang patimpalak, ito ay isang launchpad para sa mga kabataang Pilipino na nais maging agripreneurs, innovators at leader ng susunod na yugto ng agrikultura sa bansa. Sa taong ito, tampok ang 35 na startup finalists, 15 upscale finalists, 14 intercollegiate finalists. Mula sa iba't ibang state at local universities sa buong bansa, magtatagisan ang mga kalahok sa isang pitch competition kung saan susubukin ang kanilang talino, diskarte at kakayahang magpatakbo ng makabagong agribusiness. Ang mga magwawagi ay tatanggap ng 300,000 pesos para sa startup category, 500,000 pesos para naman sa upscale at intercollegiate categories. Dagdag pa rito, may mga espesyal na parangal tulad ng Social Innovation Award, Excellence in Product Packaging and Labeling, Indigenous Innovation Award, Young Regenerative Agriculture Award, Agriculture Technology Development Award. Ang mga mapipiling startup finalists ay maaaring pang makatanggap ng karagdagang 50,000 pesos bawat award. Ayon kay Francisco P. Chu Laurel Jr. na siyang kalihim ng Department of Agriculture, ang mga parangal na ito ay hindi lamang gantimpala kundi simbolo ng mas malawak na layunin, ang paghubog ng magong henerasyon ng mga magsasakang may malasakit sa tradisyon at bukas sa inobasyon alinsunod sa vision ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Haharap ang mga kalahok sa isang prestiyosong panel ng mga hurado mula sa Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, at mga katuwang mula sa pribadong sektor tulad ng Nestle Philippines at Jollibee Foods Corporation. Hindi rito nagtatapos ang mga kaganapan dahil sa Abril 22 ay gaganapin ang Young Farmers Challenge Summit at Business Conference kung saan magsasama-sama ang mga veteranong agripreneurs, organisasyon at alumni upang magbahagi ng kaalaman at karanasan. At sa Abril 23, magaganap ang Grand Awarding Ceremony sa Iloilo Convention Centers, isang gabi ng pagkilala sa husay, tapang at pangarap ng kabataang Pilipino. Mula nang inilunsad ito noong taong 2021, umabot na sa 4,892 mga kabataan ang natulungan ng programa. Patunay na ang kabataang Pilipino ay hindi lamang nangangarap, sila ay nagtatanim, nag-i-innovate at nagtatagumpay.
Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon. And with that, we thank you all for the opportunity na kayo ay aming mapaglingkuran. We're so happy to be here. Once again, we bring you ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division para po sa pagkain kaisipan mula sa aklat ni Hosea, Kabanata 11, Talata 4, pinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumukuha ko upang sila'y mapakain. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP, ang kapisanan ng broadcaster or ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po. No? We love this part of our program because we make sure na kumpleto po ito. Nagpapasalamat kami sa aming DZAS family at nagpapasalamat din kami sa inyong mga listeners. Kayo po ang mga aming katuwang sa pagbuo ng programang ito. Thank you so much. And with that, we invite you once again next Saturday, 5 to 6 in the morning. Kasama lahat ng katuwang namin sa pagbuo ulit. Paulit-ulit na po na ating program kasi wala naman po kaming ibang, kahit hukayin niyo po, gratitude po ang meron namin na makikita po ninyo sa amin because we were able to be with you this morning through our radio program. Thank you so much po. Kasama ko po dito si Ma'am Ira Cruz, ang DA feed ng DA Central Office. Amin po mga kasama sa Information Office mula sa mga iba't ibang bureaus, attached agencies, and corporations, agencies po ng ating Department of Agriculture. Also, the regional field offices. Thank you so much po. Dahil sa inyong pagpupursige ay nakakita ho tayo ng inspirasyon sa mga topics na inilalagay natin sa ating program. Once again, ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga at enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.